kasalanan at ipatawarin. Aming Amang Espiritu dumating, Ika'y aming Ama. Amang Iskopos, sa mga sandaling ito, kami po ay nagkakatipong upang sa inyo ay magbukol ng pagpupuri at sa inyo ay mamitan. Tuloy pasalamatan sa mga biyayang kaloob niyo sa amin. Gabay at pamamatnubay na dulot ng iyong pag-ibig at pagmamahal na sa aming mga anak niya na pinili at pinili. Ang aming awit ng pagpupuri, nawa ito ay magsilbing insenso at kamanyak na pangsuot sa iyong kadakilaan, na sa inyong harapan ngayon ay aming iniyaan. Amen. Purihin si Amang Iskopos. Sumasa atin ang pagpapala. Puno ng biyaya. Dakilain natin si Amang Iskopos. Papuri sa pangalan ni Amang Iskopos. Amang Iskopos, Amang Iskopos. Dakilain ang iyong pangalang inihayag niyo po sa amin, at inyo na po nawa kaming tanglawan at patnubayan, na may pagtagumpayang may palaganap
ang iyong bagong pangalan at ebanghelyo sa buong kalupaan at makamit po nawa namin ang pamana ninyong buhay na walang hanggan. Amen. Amang Iskopkus, sumasalangit ka. Sambahin ang pangalan niyo. Mapabilang po kami sa mga pinaghaharian. Masunod po namin ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng nasa langit. Patuloy niyo po kaming biyayaan at pagpalain sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming iharap sa mabigat na pagsubok at ilayo niyo po kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpa sa walang hanggan. Amang Iskopkus, dakilang Diyos, kami patuloy na nagpupuri, sumasamba sa iyong bagong pangalan, Iskopkus, kalinis-linisan. Aming lubos na pinasasalamatan ang lahat ng mga biyaya at pagpapala. Higit sa lahat, sa iyong dugtong na buhay sa bawat isa sa amin. Pag-asa na iyong kaloob upang aming mapagtagumpayan at makamit ang lahat ng iyong ipinangako. Buhay na ang walang hanggan. Aming Ama, aming isinasamo na tulingang ang bawat isa sa amin ay ganap na makasunod. Ang batas panlinis at pituhatid ay tunay ngang may sakatuparan ng bawat isa sa amin upang tunay ngang maging anak na iyong tinawag at tunay ngang maging isang halimbawa at ehemplo bilang isang mananampataya o bagong mananampataya sa huling panahon. Paging dapatin mo po ang bawat isa, Amang Iskopkus, at patuloy na bigyan ng kalakasan. Batid mo ang laman ng puso at kaisipan, ganun din ang bawat dalangin ng bawat isa sa amin. Tulungan mo po at bigyan ng kalakasan ng bawat isa upang tunay ang malagpasan at mapagtagumpayan ang lahat. Kaya po, Ama, sa iyo namin ipinagkakaloob ang lahat ng ito sa buhay po namin, sapagkat ikaw lamang ang aming Ama na dapat sundin at siyang dapat maghari sa puso, sa isip ng bawat isa. Kaya naman Ama, aming itinataas sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Tulad ng aming kapatid na si Melicia Alinyabon, Jaime Ross Bernardo, Marcelino Galman, Rosa Ede Pangusco. Kayo po ang tunay na kababatid ng bawat kalagayan ng mga kapatid kong ito. Nanaway kung paano silang nagsusumamo sa iyo, O Diyos, bigyan mo sila ng pagkakataon at ibigay ang kahilingan mo tulad ng sangkalakasan at mabalik ang dati at sigla ng kanilang pangakatawan upang may pagpatuloy nila ang kanilang mga misyon at paglilingkod sa iyo, Amang Iskopkus. Kaya hindi na itinataas namin, Amang Iskopkus, ang kaluluwa ng aming mga kapatid tulad ng ni Leonides Lorenzo, Cirilo Victoria, Amelia Agustin, Judy King, Chupela Galos, Bernalyn Perez, Gording Ialo, Narciso Alcaraz, Hermi Yalong, at Renato Bulusan. Aming Ama, aming isinasamo na bigyan mo ng kapayapaan at mapabilang po sila sa isang tunay na kaluwalhatian at higit sa lahat kung paano mong irangin ang bawat isa at ipagkakaloob ang lahat ng gantimpala sa bawat isa na tunay nga nagtitiwala at sumasamo sa iyo, Diyos. Kasama ng mga kapatid na to na nauna na sa amin ng mga Iskopkus,
ipagkaloob mo ang tunay na kapayapaan at kalwalhatian para sa kanya. Amin din pong itinataas sa iyo, Amang Iskopos, ang iyong kanang kamay na si Reverend Erebento Kanang Tabing. Nanawa po, Ama, ay tunay ngang mabalik na ang dating sigat lakas ng aming pong unang ministro upang patuloy na kanyang magampanan ang kanyang tungkulin at ang liwanag na dapat mata mo at marinig ng bawat isa at makita ay tunay ngang mangyayari at maganap at ang iyong kaloob. Maging ang lahat na naglilingkod o Diyos at mananampalataya ang mga Iskopos, patuloy mong ingatan at basbasan lalo't higit sa panahong ito dulot ng pandemya, mga Iskopos. Ilayo mo sa anumang sakit at karamdaman ang bawat isa at panatiling matatag ang pananampalataya at huwag mong pababayaang ito na ang bawat isa ito nang makalimot o bumitiw pa sa kanilang pagtitiwala at pananampalataya sa iyo, Amang Iskopos. Ama, batid mo ang lahat ng ito, Amang Iskopos. Sana'y wala nang tumalikod sa mga anak mo na yung tinawag ang kundi ang bawat isa ay tunay ngang makaakay pa ng mga kapatid na siyang makakasama natin sa tuloy na paglilingkod pagsamba sa iyong bagong Panginoon. Amin din pong isinasamo at dinadalangin ang presidente ng bansang Pilipinas, sa mga Iskopos na iyong pinili sa panahong ito. Nawa ay patuloy mong ingatan at ipagkaloob sa kanya ang katalinuhan at kaalaman upang matangalan niya at ang lahat ng pagpapasya na kanyang gagawin ay tunay ngang maging kapakipakinabang sa mamayang Pilipino. Rodrigo Roa Duterte, maging ang lahat ng bibig at bibig ko ng mga Iskopos na may sa puso at sa isip ay ang tunay na paglilingkod sa bayan, ang tunay ngang mauna para sa kanya. Kaya sa oras nito, ipadama mo muli ang iyong Espiritu sa bawat isa. Ang liwanag ng iyong mga aral at salita na ay tunay ang maglingling sa isipan at sa puso ay tunay ang may tanim upang may sagawa ng bawat isa sa ang lahat ng ito ay dalangin namin ay Jesucristo na aming Panginoon at ang iyong banal na pangalan Iskopos Kalinis Linisan ngayon at sa walang hanggan. Amen. Diyos, Amen. magsipo na mahayapa ang biyaya at pagpapala, gabay at pamamutibay ng ating dakilang Diyos at Ama sa mga oras na ito ay sumasa ating lahat at sa lahat na ngayon na nagkakatipon at nagkakaisa upang patuloy na sambahin at purihin ang ating Diyos at Ama bilang sa Iskopos na sa atin ay nagpakilala na at sa atin nagpatawag bilang Ama. Kaya isang kagalakan na muli sa pagkakataong ito, niloob ng mga Iskopos na tayo ay magkaisa ating isa lahat upang damhin ang kanyang pagmamahal at ipagkaloob ang siyang marapat na siyang dapat pakinggan ng kanyang mga anak na patuloy na magsisikap at nagsisikap upang makasunod at may sakatuparan ang hinihingi ng isang aral na dapat matupad lalo tigil sa panahong ito na sa atin na sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat tulad na nakasaad, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kaya naman, tayo ba'y mga gising sa umaga ito, mga kapatid? Handa ba ang ating mga kaisipan, sampo ng ating puso sa mga oras na ito? Upang ang lahat ng ipagkakaloob sa atin ng mga Iskopos ay lubusan nating matanggap at maunawaan. At higit sa lahat, may tanim sa puso o mayukit sa puso sapagkat ang nais niya sa bawat isa sa atin ay ang isang pagsunod. Dahil kung hindi sa puso ito mayuukit at may lintulad lamang sa isang batingawang lahat ng ito, kahit gaano kaganda ang sinasabi,
lalo't higit ang liwanag na ibinibigay ay mababaliwala kung hindi natin itatanim ito sa puso ng bawat isa sa atin. Kaya ito ang nais ng Ama sa ating lahat, sa ating pakikipag-isa at patuloy na pakikinig ng kanyang mga salita. Kaya sa mga kapatid na may mga banal na kasulatan, hawakan po natin at buksan sa sulat ng ating kapatid na Mateo. Kapatid na Mateo, sulat niya sa kabanata ay 18, ang talata ay 1 hanggang 5. Sino ang pinakadakila? Ito'y nakasulat din naman sa sulat ni Marcos, Kapitulo 9, talata ay 33 at 37 hanggang 37. Nakasulat din sa sulat ni Lucas, ang kapitulo ay 9, talata ay 46 hanggang 48 at babasahin natin upang makita natin ang pagkakaiba ng ilang mga pagkakasulat lamang. So ganito po ang sinasabi ayon sa pagkasi at paggabay ng Banal na Espiritu, pakinggan po natin. Nang sandaling iyo'y lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata. Pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito, dahil sa akin, ako ang tinanggap niya. Buksan naman natin at basahin sa sulat ni Marcos, ang kapitulo ay 9, mga kapatid. Sino ang pinakadakila? At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo diyan? Hindi sila kumibo, sapagkat pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus at tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging uli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, tinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nila, alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. Ang sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Atin namang basahin, mga kapatid, sa sulat ng kapatid na Lucas. Lucas, kapitulo ay 9, 46 hanggang 48. Ganito po ang sinabi, mga kapatid. Minsay nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya at sinabi niya sa kanila, ang sino mang tumatanggap sa batang ito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. Ang sino mang tumatanggap sa akin, ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakamababa sa inyong lahat, ang siyang pinakadakila. Purihin ng Diyos. Mapapansin niyo, mga minamahal na kapatid, bagamat ang ating mga kapatid na sumulat ay pare-parehong nakadaupang palad ang ating Panginoong Kristo. Pero mapapansin niyo, may mga pagkakaiba pa rin. Pero ang punto dito ay tungkol sa bata pa rin, mga kapatid. Bagamat sa paglalahad, ay meron din ibang mga salita na pumasok na kung mapapansin din po natin kung iisipin natin.
Tayo lahat nandito na. Ano mang isang bagay na ating narinig, kwento, o ano mang lumabas sa bibig ng isang tao, kapag ito na ay lumabas naman na sa atin, merong naiiba, di po ba? No? Maaaring may madagdag, merong mabawas. Bagamat sinasabi ng mga kasulatan, ang magdagdag at magbawas ay malaking kasalanan. Ngayon, sa atin din naman, bagamat ito ating tinatalakay sa mga oras na ito, hindi naman ang pinag-uusapan natin yung dagdag na tulad ng iba pag nagkwento over, di ba? Sa narinig niya, patay na, pinapatay pa. Sira na, lalo pang sinisiraan. Diba? May mga ganung mga kwento. Malala na, lalo pang lumalala. Di ba? Pangit na, lalo pang pinapapangit. So, ganun yung mga nangyayari kapag bilang tao natutwentuhan sa ilang mga bagay na dumarating sa atin. Bagamat dito, sa binuksang ito at sinulat ng iba't ibang mga kapatid natin tulad ng mga lingkod ng Diyos, makikita natin may mga bagay na sadyang isinulat sila na hindi na isulat ng isa. Tulad na lamang na natagpuan o narinig ng Diyos ng Panginoong Kristo na sila'y nagtatalo-talo. Di po ba? Yung pagtatalo-talo. Yung mga lingkod sa mga panahon yon, nagtatalo-talo na sila kung sino yung pinakadakila. Yung bang pagtatalo-talo ng mga lingkod ng Diyos noon, tulad ng 12 apostol, nangyayari din naman ngayon sa panahon ito sa mga lingkod din na inaangkin sila yung mga lingkod. Nangyayari po ba? Yes po. Yes, nangyayari din ngayon. Sa mga umaangking sila yung mga hinirang ng Diyos at sila yung mga lingkod, nangyayari ngayon na sila din po ay nagtatalo-talo. Bagamat sila po ay nasa iba't ibang mga sekta, nangyayari ngayon, ang hinahanap na tinatanong nila kung sino ngayon yung pinakadakila. No? Pinakadakila, pinakatama. Ha? Siyang dapat. No? At doon sa kanila, ang nakuha nilang halimbawa ngayon sa kanilang pangangaral ay yung halimbawang ipinakita ng mga apostol na sila ay nagtatalo-talo. Pero ang tanong, sino ba ang huwaran ng ating pananampalataya? Hindi ba ang huwaran ng ating pananampalataya ay ang Panginoong Jesucristo? Ngayon, ang tanong, ang Panginoong Jesucristo ba ay nakipagtalo? Hindi po. Hindi nakipagtalo ang Panginoong Jesucristo. Na ngayon, ang nangyayari sa panahon natin, ang tinularan ng mga lingkod, ng mga namumuno ngayon sa panahon ito, na sinasabing sila'y tama, ay tulad ng halimbawang iniwan ng mga apostol. Hindi nila tinularan yung iniwang halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo na kailanman hindi siya nakipagtalo. Na kapag hindi siya tinanggap sa ibang lugar, lumilipat siya. Siya na umiiwas. Ganun ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Na hindi magawa ngayon ng ibang mga lingkod na pinipilit na tama ang kanilang dinadala. Kaya naman sinasabi ngayon ng ating Diyos at Ama sa panahon ito, marami na ngayon ang sadyang gumagamit sa Diyos, hindi na mismo ang Diyos ang gumagamit sa kanila. Sapagkat, ang hinahanap nila ngayon ay sadyang maging dakila. Saan? Sa paningin nino, ng Diyos ba o ng tao ang kanilang hinahanap? Hindi ba't karamihan sa hinahanap ngayon ng mga lingkod ay ang siya'y dakilain at kilalanin sa o ng tao, hindi na ng Diyos. Dahil sa kanilang pagpapalaganap at pangangaral ng salita ng Diyos, nakikita na kung paano sila yung mga nalalasing na sa panahon ito. Sadyang sasabihin natin, napakagaling at napakatatalino ng mga naglilingkod ngayon sa Diyos, mga minamalang kapatid. Sapagkat halos lahat na nakasulat, chapter hanggang verse ay kabisado. In original Bible, kung iisipin nyo at talagang kung mapapasa atin pat makikita natin, wala namang chapter at saka verse. No? Ang kinatwiran ng tao para madaling matandaan ang nakasulat, kaya okay din naman yun. Kaya lang, sa ilan naman, nangyayari na naging dahilan ng kanilang kapaladuan at pagmamatwiran at pakikipagtalo sa panahon natin ito. Bagamat sa sulat ni Lucas sa ating binasa kanina ay sinagot kung sino ang pinakadakila. Ang sabi sa huling talata, ang pinakadakila sa inyong lahat ay ang siyang, ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. Ano po sabihin na pinakaaba? Ito ba yung parang kawawa?
Parang ganun. Ha? Parang ganun. Parang gano'n, ano po? Ay, yung pinakamahirap. Hmm. Yun ba yun? Ang pinakadakila sa lahat. Na sadyang yung tao na yun na kahit ika nga ay hindi man mayaman, hindi man wala siya ng ano paman, pero talagang ang Diyos ang kanyang yaman. At sadyang sinisikap niya na talagang sumunod at magpasakop. Lalo na kung naririnig niya at naunawaan niya na ang tungkol sa Espiritu at katotohanan. Ang batas panlinis na walang tangi bilang siyang aba na kanya na tinawag niya ngayon sa uling panong ito. Dahil kung iisipin naman, halos lahat ng kanyang mga tinawag ngayon, no, ay kapakaraniwan lang ang buwan. Aba, sa paningin ng marami. Hindi po ba? Katulad na lang din ang pamamaraan ng Ministeryo at Ilaw ni Amang Escopus sa panahon natin ngayon. Abang pamamaraan. Bakit? Kaawa-awa. Binabaha. No? Tumutulo. Ayan. Walang ika nga ay tinatawag na dahilan para maging kapansin-pansin o padaling mapansin para sabing simbahan nga. Kasi si hitsura pa lang ay parang hindi mo sasabihin simbahan. Lalo nga nung hindi pa tubos na talagang naaayos ito, mga minamahal na kapatid. Kaawa-awa at kaaba-abang tignan kung iisipin mo. Dahil sadya noon talaga ay halos talagang tinutubig na tinutubig. Pero ngayon naman kahit paano, pero pag tumaas pa rin ang lumakas ang may bagyo at lumakas ang ulan ng tuloy-tuloy, ay talagang inaabot mo talaga ng tubig ng lugar. Kaya aba ang pamamaraan ng Diyos. Kaya naman, sa abang pamamaraan, aba pa rin ang kanyang mga tinawag. Kung ang mga abang ito, ang mga bagay na nasa sa kanila ay kanilang ikangay lilimutin. Tatalikuran, ang mga bagay na dapat talikuran tulad ng batas panlinis na siyang pinaalis ng Diyos sa pagkatao at pag-uugali ng bawat isa na hindi na dapat siyang makita sa bawat isa sa atin, ay sadyang ika nga ay tayo ang datanghiling dakila pagdating ng takdang araw na ipakikilala at bibigyan ng ika nga gantimpala ng Diyos amang nasa langit. Sapagkat tulad ng sinasabi ko rito, mga minamahal na kapatid, sa sulat sa Mateo na ating binasa, tandaan ninyo na sinabi ko rito. Kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ito ba ang ating mga pinagsisikapan ngayon, mga minamahal na kapatid, na tayo ay pagharian ng Diyos? Bagamat sa ating palang panalangin, mapabilang po kami sa pinaghaharian mo. Ang nakasulat, isang sa mga nasulat, mapasa amin ang kaharian mo. Ayan. Ngayon, itinuro ng banal na Espiritu, mapabilang po kami sa mga pinaghaharian mo. Sapagkat kailanman hindi pwedeng maging sa iyo yung kaharian ng Diyos eh. Diba? Bagamat sinasabi ng Ama, tayo yung kanyang mga heredero at heredero. Pero parang literal kasing iisipin mo, ano ba yung kaharian na sinasabi? Ang iniisip ba ng ilan ay yung kastilyo na siyang kanyang kaharian? Eh hindi naman yun eh. Kaya sinabi nga ng Espiritu Santo at itinuro, mapabilang po kami sa mga pinaghaharian mo. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi sa mga bagay na kung paanong may mga involved dito yung kastilyo o namang material na bagay, kundi hindi po yun mga minamahal na ang siyang nais niya sa bawat isa sa atin na kung paano tayo mapabilang sa kanyang paghaharian. Sa isip, sa puso, siya ang maghari sa atin. Ngayon, ang tanong, paano nga ba siya maghahari sa bawat isa? Alam ba natin na ang isip at puso natin ay hindi yan lubos na maangkin ng Diyos? Bakit hindi lubos na hindi maangkin na? Dahil tayo ay binigyan ng laya ng Diyos. Tayo ang pipili. Tayo ang tatanggap. Tayo ang magpapasya. Ngayon, ang Diyos ibinibigay lamang niya ang mga bagay na dapat nating marinig at dapat nating maunawaan sa panahon ito. Lahat ang Diyos gumagawa ng daan para ang tenga ay makarinig. Kung paanong patuloy siyang kumakatok. Saan kumakatok ang Diyos, mga minamahal na kapatid? Saan kumakatok? Sa pinto ba? Ating mga
Sa pintuan ng bahay natin, kumakatok ang Diyos? Hindi ang Diyos kumakatok sa pintuan natin. Kundi sa pintuan ng templong buhay. Nasaan ang templong buhay, mga kapatid? Nasaan yung pintuan ng templong buhay? Diba? Ito, yung pintuan ng templong buhay ng Diyos. At ito ang pinaka-templo. Ang puso natin, ang isip natin, dito siya maninirahan. Na kung papaano kapag siya'y pinapasok natin, maaaring siya'y maghari. Kaya nga ang panawagan niya sa panahon natin ngayon, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Laganap ba, mga kapatid, ang pangangaral ng salita ng Diyos? Laganap na po ba? Masabi natin, yes, laganap na. Pero, ang paglaganap ay hindi karamihan ay yung turo at aral ni Kristo na siyang dapat marinig ng tao. Dahil ang katotohanan, yung aral na unang dinarinig din natin ay hindi aral ni Kristo. Although andun yung aral niya, pero mas higit na iginiit at itinuro sa atin at ipinamana sa atin yung mga aral bilang tao sapagkat dinagdagan nila ng mga katuruan. Di po ba? Pinalitan nila ang sangkatotohanan. Mas sinamba nga ang mga nilalang kaysa lumalang. Di po ba? Yun ang nangyari. Kaya ang tao mas higit na sumunod sa tao, sa kanyang kapwa-tao, kaysa sa Diyos. Dalaw sinunod natin at kinamulatan nga po natin na ating sinunod kung paano yung pagpuposisyon, paano yung pagkakarakol, paano yung yung pagnunobela, pagpipiesta. Yun ang mga sinunod natin nung tayo nasa ikalawang ministry na. Ngayon, salamat kay Amang Scopus. Tayo ay napabilang sa kanyang mga tinawag at kung paanong isa tayo sa kanyang mga hinirang sa panahon ito at kinasihan ng kanyang espiritu. Sapagkat sinabi din naman ni Amang Scopus, maliban na kasihan ko ng espiritu, ay tunay ng mauunawaan nila ang aking ikatlong mystery. So, ibig sabihin, ang nakatakda ay nakatakda na. Tulad ng sinasabi ng ilang kapag binabautismoan, yung iba, dito sa atin kapag binautismo ng Ama, bata ka ba, ay binigay ko na sa iyo ang pangalan mo. Ako, ganun din po yan, mga kapatid. Nung ako'y binautismo ng Ama sa Espiritu Santo, bata pa daw po ako, ibinigay na ang pangalan ng Gaspar. So, ibig sabihin, ay nakatakda na talaga na ito kung man ay maglingkod din sa Diyos. So, ang Ama, alam niya na kung sino pa. Ang kailangan na nga lamang po natin ay hanapin. Tayo ang maging instrumento at si Ama naman ang magbibigay daan. Paano natin matatagpuan ang mga kapatid natin na ating makakasama na magpupuri at dadakila sa kanyang bagong pangalan sa huling panahon. Kaya mabalik tayo doon sa paghahari ng Diyos, mga minamahal, na mapabilang tayo sa paghaharian ng Diyos. Ano ba yung mga palatandaan na maaring masasabi na ikaw ay pinaghaharian ng Diyos? Yung bang pinag-aharian ng Diyos, nagmumura ka ba? Yung bang pinag-aharian ng Diyos, ay maramot ka ba? Yung bang pinag-aharian ng Diyos ay magagalatin pa ba? Hindi kayo makasagot. Hindi na masyado. Hindi na masyado. Yung bang pinag-aharian ng Diyos ay hindi pa rin marunong magpatawad? Hindi. Nagpapatawad na dapat kapag pinag-aharian ka na. Ang bang pinag-aharian ng Diyos, nagmamatas pa rin? Hindi na rin. So, itong mga palatandaang ito, kapag ito'y nasa sa atin, at yung mga dating gawi o dating ginagawa ng bawat isa sa atin, ibig sabihin, isa ka na sa pinag-aharian ng Diyos. Nakikita sa iyo na nag-ahari na rin ng Diyos. Pero, kung ang nakikita pa rin sa iyo ay ang yung dating pagkatao, na kung ano ka. Ha? Di ba masarap tignan yung picture na dati, wala kang kaayos-ayos. Ngayon, marunong kang mag-ayos. Kung tuwa ba kayo pagtingin? Kung tuwa ba kayo? Opo. Dati, mataba ka. Sus lang ha. Sa mga medyo may kataba. Tinatama. Tapos biglang pumayat ka. Di ba gusto mo ngayong tignan yun? Yung picture mo yun? Ayan. Di ba? Dati ang suot mo, puro luluma.
Tapos nakabihis ka ngayon. Di ba masarap tingnan? Gandang-ganda ka sa sarili mo, di ba? Kahit hindi ka pogi-pogi ka, di ba? Sa sarili mo, di ba? Di ba? Napakasarap kapag may naiiba sa sarili mo, kahit ikaw bilang tao, kahit sa physical pa lang na meron kang nakikitang pagbabago, ikaw ay natutuwa, di ba? Ikaw ay nasisiyahan. Eh, ano pa kaya? Ano pa kaya? Pag physical na niya, ikaw natutuwa, ha? Eh, ano kaya pag sa spiritual na kaanyuan at kabuuan? May kasama ka bang natutuwa? Meron. Meron ba? Meron. Meron? Sino kaya ang makasama matutuwa? Si Amang Scopus, unang-una. yung mga kasama mo matutuwa din kaya sa'yo? Oo, meron din Ha? natutuwa. Yung mga kasama mo, makakakilala siya, matutuwa din ba sa'yo? Oo. Totoo yun. May matutuwa, meron din maiinis. Meron. Naiinis ka, taka-taka, napapaloko. Di ba? Di ba? Yan, hanggang ngayon pinapatawad pa rin, niloloko na nga. Di ba? Meron natutuwa, meron din naiinis. Anong gagawin natin? Di ba ang halimbawang dapat pangalaran ay ang iniwang halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. Pag martir ang pinag-uusapan, wala na ibang pinakamartir ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya lahat tinanggap niya kahit hindi niya ginagawa. Dito ba? Ngayon, sa panahon natin ngayon, mga minamahal na kapatid, may mga bagay na siyang itinuro din siyang dapat pa rin maunawaan bakit kung paanong sa kabila ng mga kapatid na nauna, tulad ng naging dalawang alagad, nagtatalo-talo kung sino sa kanila yung pinakadakila. Na kung iisipin mo, sa mga lingkod ng Diyos, nangyayari at saka ba yung alam nila at batid ang lahat. Dapat ba na dapat pagtanungan? Dapat ba na hanapin mo kung sino yung pinaka? Pinaka dapat? Hindi na po dapat, di ba? Hindi na tayo dapat kung iisipin sa tinuturo ni Amang Scopus ngayon, huwag tayong maghanap ng kapurihan, ng kadakilaan na mula sa tao buhat sa na kung ano mo yung ginawa natin, no? Na minsan meron tayo doon, nagbigay ka, di mo lang marunong magpasalamat. May ganun tayong salita ko minsan, di po ba? No? Buti pa di ko binigyan yun. Di ba lang marunong magpasalamat? Ni thank you, wala man lang. Buti lang, mabibigyan din ako. Diba, mahirap yan. Di po ba? Ibig sabihin, naghahanap ng kapalit. No? So, tinuturo ngayon ni Amang Scopus sa atin. Hindi kailangan tayo ay yung bang dakilain tayo. Yung kilalanin yung kung ano yung ginagagawa natin. Ano yung naaambag natin. Bagamat ito yung nakikita ko sa iba't ibang sama. Na kailangan parang, kumbaga, laging mayroong ganti. Bagamat, lalo na, malapit na ang eleksyon na lang. Marami dito ang ika nga ay maghahanap at pagpapakita ng kanyang mga ginawa at kanyang kadakilaan at para sila ay kilalanin at iboto, magkaroon sila ng apil sa tao, di ba? Ginagawa nila ang lahat ng ito. At sila na ngayon, ang mangyayari na, babatuhan na sila ng putik na yun, di ba? Nagsisiraan na sila, mabuti na sa... So, nandyan na nangyayari. Ngayon, tayo, bilang namumuhay na sa Espiritu, ay sa panahon ito. Ang itinuturo aral ni Amang Scopus sa bawat isa sa atin. Na anuman yung bagay na ginagawa natin, na itutulong natin, na ibibigay natin, na ipagkakaloob natin, maliit man, malaki, o ano pa man yan, material man yan, o ano pa man, na ibibigay natin sa sino man, kahit kanino. Huwag na tayong maghangad at maghanap. Kung hindi man tayo napasalamatan, hindi man tayo hindi man lang parang di na-appreciate yung ibinigay, wag na po tayong maghanap pa ng ano man. Basta ang isang bagay na ginagawa natin, gawin natin, ginawa mo yung dahil sa puso mo nang galing at ginagawa mo ito ng bukal. Di ba? Ginagawa mo yun, hindi para ikaw ay palakpakan, hindi para ikaw ay pumili. Sapagkat dito, hindi ang tao ang dapat pumuri sa atin. Nawa niyo po. Dahil hindi naman kapurihan ng tao ang hangad natin, kaya tayo naglilingkod sa Diyos. Eman po ba, mga kapatid? Ang hinahanap natin ay ang kapurihan magbubuhat sa Diyos. Dahil ang Diyos, alam ang batid niya kung ano yung laman ng isip at ng puso ng bawat sa atin.
At ano o bakit mo ginagawa ang isang bagay? Ang Diyos ang nakakala. Ngayon, kung yun lang ang hanap mo, pwede ibigay yan ng Diyos eh. At sabi nga ng Diyos, di ba? Sa kanyang aral na binibigay sa atin, no? Na kung sa lahat ng ginagawa natin ay tayo ay naghahangad ng kapalit, maaaring dito pa lamang ay ibigay na para sa iyo. Para sa iyo. Gusto niyo ba? Wala na kayong makuha doon. Gusto niyo ba? Wala na kayong makuha doon sa kanyang kaharian. Wala na kayong gantimpalang makukuha pa sa kanyang kaharian kung ito ang hahangapin natin. Kaya dito sa loob ng Ministeryo at Ilaw niya mga Scopus, lagi din namin sinasabi sa mga kapatid, lalo sa mga baguhan. Dito, huwag mong hangirin kung ano yung iyong magiging pakinabang. Diba? Diba? Yun ang nakikita rin ng iba. Bakit pumupunta sa iba't ibang mga sekta? Doon, after ng kanilang pagtitipon, nagbibigay ng mga dilata, ng mga bigas. Di po ba? Ganun ang iba. Kaya pumupunta sila para magkaroon. Ibig sabihin, ang gusto lang nila ay ang mga bagay na para dito lamang sa bilang. Para dito lamang sa lupa. Paano yung spiritual? Na dapat nilang mas higit na maintindihan at maunawan at matangkap upang sila'y mabago, upang sila'y mapabilang sa pinag-aharian ng Diyos. Kaya sa ating lahat, isipin natin lagi na sa lahat ng ating ginagawa, no? Tulad ng pag-aalin ng bulaklak, pag-aalin ng kandila, pagtulong sa ilang mga pangangailangan dito sa loob ng santuario ng Diyos. Gawin natin yan ng taos sa puso at huwag tayong ikangay mag-iisip ng kung ano kung bakit natin ginagawa ito. Basta ginagawa natin yan dahil naiintindihan natin ang ginagawa natin at ipinagkakaloob natin yan sa Diyos. Sa magamagitan ng munting bagay yan. At bukod doon ay pasigit sa lahat. Ay tulad ng sinasabi ng ating Panginoong Kristo na siyang dapat natin may pakitang halimbawa. Ang halimbawa ng isang bata. Diba? Ang halimbawa ng isang bata. Dahil sabi niya rito, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tubulad sa mga bata, hindi kayo mapapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. So, tingnan niyo mga kapatid. Masarap maging bata. Di ba ba? Bakit? Sipin mo, pag bata, wala namang ibang ginawa yan. Kundi dalat sa panahon ito. Maglaro, di ba? Noong unang panahon, maglaro, kumain, matulog. Di ba ba? Humingi ng kung ano-ano. Di ba ba? Ngayon, may pagkakaiba. Maglaro, mag-ML. Ganun. Pag inutusan, wait lang po. Wait lang po. Naglalaro po ako. Meron po ako, sandali lang po. Pero bata po rin, may pagkakaiba. Kaya, asarap maging bata sa panahon. Bakit? Yung ibang bata, kompleto na lang gadget. Ilang taon pa lang ang bata. May hawak ng cellphone. 2 taon pa lang. Marunong mas magaling pa sa may edad. May tablet. May tablet. Ganyan na ang bata ako ngayon. Bagamat, may mga bagay na dapat nating tularan. Na katangian ng isang bata. Diba ba? Ano ba yung mga iba't ibang mga katangian ng isang bata? No? Okay. So, yung bata ba maramdamin? Hindi. Ha? Maramdamin po ba ang bata? Hindi. Maramdamin din. Nagiging maramdamin din. Kaya lang, hindi katulad sa mga may edad, pag nagdamdam, matagal. Yung bata, kapag kahit nagdamdam yan, bilang mo na gusto mo ng ice candy, gusto mo ng ice cream. Ayan. Di ba? Madaling pauwiin yung kanyang pagdaramdam. Ayan. Yung bata ba, nagagalit? Nagagalit din yung bata. Pero anong katangian ng isang bata? Bakit sinabi bata, tutularan natin? Magalit man ngayon, tignan mo yung mga bata na yun. Magkakalaro yan, biglang nagkasotilan, nagkasobrahan sa harutan, biglang nagkasakitan, magagalit. Mamaya, magkakabati na. Yung mga may edad, ano nangyayari? Kapag galit ngayon, ano? Habang panahon na. Habang yung iba, habang panahon na. O kaya,
Isang araw, 2 araw, 3 araw, 4 na araw. Ganyan po ang mga may edad na bawat yung itinuturo ng Panginoon sa Kristo ay ang tutularan natin ay ika nga ay yung katangian ng isang bata na dapat lang sumaatin. Kaya nga sinasabi dito, ako bata pa, oo nga, bata ka pa nga, pero ano nangyayari sa'yo? Ano nangyayari sa'yo? Yung isipan niya, bata, parang walang buwang, walang alam. Bagamat yung isang batang walang muang natuturuan mo ng maganda, matututo yun. No? Maayos yun. Yung nagpipilit maging bata na sinasabing bata pa siya, pero wala namang natutunan hanggang ngayon, hindi pa rin marunong makinig. Anong tawag doon? Sakit ng ulo yun eh. Hindi mo ba? Sakit ng ulo ang tawag po doon. Sakit ng ulo ang tawag po doon, mga kapatid. Kaya sa ating pong lahat, ang sinasabi sa bawat sasanda, isang bata, mapag-isip ba ng masama ang isang bata? Mapag-isip ba ng masama? Liban na lamang kung tatamnan ng masama ng mga matatanda. Pero karamihan ng bata, lagi yan natatanong. Kaya nga sinasabi, ang isang bata, minsan lang maging bata. Diba? Yung pagiging matanda, habang panahon na matanda ka talaga. Habang ka matanda, di ba? Pero yung pagiging bata, minsan lang. No? Bagamat nagkakaedad ka, magiging matanda ka, nagkakaedad ka. Matagal yun. Pero yung pagiging bata, minsan lang maging bata. Kaya minsan sabi nga, yung isang bata, yung katwiran ng mga magulang, ibigay na lahat pagbata. No? Kaya lang, may iba may sobra. Nai-spoil naman ang tawag ko. Masarap yung magbibigay ka na may kasamang pagmamahal. Na ibig sabihin, may kasamang pangangaral, may kasamang pagtutuwid, papaliwanag mo lahat, para hindi naman siya balang araw ay maging sakit ng ulo mo. Kaya nasa sa atin din po ang lahat ng ito. Kaya tayo, pinalalaki ng Diyos. Bagamat tayo mula sa panampalataya, galing din po yan sa bata. Naunawaan niyo? Ang isang bata na ang panampalataya ay, anong ibig sabihin nun? May mga, kumbaga, hindi pa kayang intindihin at unawa. Pero meron naman daw tumatagal na dito sa atin na hanggang ngayon parang bata pa rin naman. Bata pa rin sa pananampalataya. Bakit? Pag sinagtan mo, nakasabihan ng hindi nasabihan ng salita, medyo nagtatampo. Yung iba, may mga bagay na hindi nagawa. Ang nangyayari? Nagdadamdam. So, dapat po hindi na rin ganun ang mga kapatid natin sa pananampalataya. Iwasan lang natin yung mga pagdadaramdam at pagtatampuhan at yung mga pagtatanim ng mga galit at pot sa kapwa-tao natin o sa sino man, lalo sa atin bilang mga magkakapatid na sa pananampalataya. Dapat na masigit na nagkakaintindihan at nagkakaunawaan sa tayo. Lalong dapat bukas na ang bawat kaisipan at damdamin ng bawat isa upang makita yung pagtutulungan at pagdadamayan ng bawat isa. At higit sa lahat, yung pagmamahal ay lalong may papadama. Pero ang umiiral sa atin ay inilalayo minsan ng iba sa atin ang ating mga sarili sa isa't isa. Meron tayong mga pagtatampo, meron tayong mga tinatawag na pagdaramdam, meron mga nakititisod, yung mga ganung bagay, ganung pangyayari mga kapatid na hindi marapat. Sana hindi na po ganun ang dapat na umiral na sa bawat isa sa atin. Napakasarap sa isang katangian ng isang bata na tulad baga na isang bata na isang batang katangian sa katangian niya, kapag pinangakuan mo yan, ano yan? Ano yan? Diba? Bata pag pinangakuan, nagtitiwala na. Umaasa. Tayo bang lahat ay pinangakuan ng Diyos? Lahat ba sa atin may pangako ang Diyos? So dapat din po tayo magtiwala at umasa. Huwag ho tayong pabago-bago ng isip. Kasi sabi sa banal na kasulatan, ang isang taong pabago-bago ng isip ay wala. Walang makakamit. Hindi tayo magtatagumpay kapag pabago-bago pa tayo. Kaya sa ating lahat, patuloy tayong magsikhay at manatiling tapat hanggang wakas. At sigurado ko yan at siya mga skopos na mismo nagsasabi. Ang manatiling tapat hanggang wakas ay siya magmamana ng buhay na walang atin lang sikapin na ay matularan natin ang mga bagay na dapat natin ay may pakita sa panahon ito sapagkat ipinakita na sa panahon ito sa atin kung ano ang siyang marapat nating gawin.
At bilang tayo nasa Kanya ngayon ay nagsisikap at bagamat pare-pareho tayo ay nasa proseso pa rin din naman ng lubusang pagbabago. No? Sikapin natin na ang lahat ng ito na ipinagkaloob ng Diyos sa ating lahat ay ating may sakatuparan. Sabi nga sa Ikalawang Korinto, chapter o kapitulo 7, talata ay 1. Ganito po ang sinasabi na kapatid. Mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito. Linisin natin ang ating sarili sa lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at espiritu. Sikapin nating mamuhay ng may katakot sa Diyos hanggang sa lubusan nating maitalaga ang ating sarili. Ulitin ko, mga minamahal. Mga minamahal. Ayan, ramdam niyo ba pagmamahal ng Diyos, mga kapatid? Tinawag tayo, mga minamahal. Yamang ipinangako sa atin ang mga bagay nito. Linisin natin ang ating sarili sa lahat ng mga pagpaparumi. Ano bang gagamitin natin? Panlinis sa ating mga sarili. O, ito binigay sa atin. Batas? Panlinis. Ayan. Sa lahat ng mga pagpaparumi sa ating katawan at espiritu. Bakit kasama espiritu? Samantalang ito lang naman ang kwan. Ito lang naman ang gumagawa. Dahil kung wala yung espiritu, hindi naman gagalaw itong katawan naman. At tandaan natin, hindi ang katawan naman ang makakatikim ng parusa, kundi ang ating kaluluwa ang parurusahan. No? Ang ating espiritu ang parurusahan pagdating ng araw ng kanyang paghahatol at pag-uuho. Kaya sinasabi nito, sikapin nating mamuhay ng may takot. Sino ba rito yung naranas niya naging talagang takot na takot siya sa magulang? Dahil noon, yung bang pasweet pa lang, ang bata, pag tinawag noon, tatakbo lang. Ha? Ito lang. Pasweet pa lang. Talagang, lalo, pag boses pa narinig, lalo, alam nila may mangyayari. Ngayon, mawalan ka na ng boses, nakasisigaw, katatawag. Dilat, lumaki na ang mata mo, luluwa na ang mata mo. Nako, yung mga bata ngayon, diba? Eh, siyempre ba naman yung bata ngayon meron pa naman nagsasabi na, marunong na magsabi na, ipapatulpo. Meron yan, diba? Susubukan namin sa DSWD. Ala, meron pang ganun ngayon na pangyayari sa pamilya ngayon na magulang at saka anak, dito ba? Oh. Kaya, noon ang bata noon, totoo namang nakakatikim ka talaga ng palo. Yung bata noon. Nakakatikim ng Sampal. oh, tampal, nakakatikim ng hinabo ng walis. Huwag daw walis kasi papayat daw pag walis ang pinalo. Mabuti pa 2 por 2. Para magkalaman na. Pero talagang totoo yan, ang bata noon talagang pinapalo ko, talaga pinadadapa. At kahit naman sa school, di po ba? Kahit din naman sa school, ang teacher talaga noon matatapang. May kasamang pat-pat yan. Kapag hinampas sa blackboard yan magigitla ka, magugulot ka. Kapag hinampas sa desk, magigitla ka, magugulot ka. At kapag may nagawa ka sa lahat, pinadadapa. Ang uso pa nun, mahabang desk Nabutan niyo pa ba yan, mga kapatid? Ngayon, wala na tang mahabang desk, single-single na, no? Bawat upuan may... Noon dalawa sa mga Yes, dalawahan. Kung siksika lang ng estudyante, 3 pa nga po Dalawa, yung bag nyo nasa gitna natin yan. Opo, ngayon, pag nagkasala kayo, may nagawa, pinadadapa po talaga. Nakatikim pa kayo ng palo sa desk. Kung pinadapa kayo, nakatikim ako noon. Nakatikim. Talagang, kailangan talaga, papat. Uwi ka, may latay. May kasama pang libro nakaluhod. Ganyan po noon, binibilad nga po pa noon. Nakabukan ko rin bilad dun sa araw. Tapos meron pang nakalagay na libro dito sa tuktok. Ay nako, ganyan nun ng mga teacher. Ngayon, pwede pa bang gawin ng teacher ngayon yan? Sasabihin ng estudyante, papadepend po kayo. Yung magulang ay talaga. Sigurado, mag-aaway na. Sigurado. Ganyan po ngayon sa panahon natin. Kaya naman, ang bata, masasabing mas sa panahon natin ngayon, mas matigas ang ulo talaga. Dahil wala lang kinakatatakutan. Kaya dumating si Evaniscopus ngayon, ang sino ngayon yung matatakot na lang sa panahon natin? Sino ngayon matatakot na lang? Yung may tunay na talino.
Yung tunay na may talino sa panahon natin, yun ang tunay na makakaramdam ng pagkatakot na lamang sa panahon ito. Dahil kapag takot ka sa Diyos, sa magulang mo, takot ka na. Diba? Takot kang gagawa ng anumang kasalanan, di ba? O pagkakasal. Kaya sa panahon natin ngayon ay sadyang ibang-iba. Bagamat si Ama bilang sa Diyos na nagpakilala sa atin, ay ginagawa niya ang lahat para sa kanyang mga anak na kanyang mga tinawag sa buhay. Ginagawa niya para ang lahat ng ito, para ang bawat isa, sabi nga ay ang lais niya ay ang lahat ay maligtas. Hindi mapahamak. Dahil kung mapapahamak ang sino man sa atin, ay alam ng Diyos na sadyang ika nga ay talagang kamatayang walang hanggan ang siyang sasakin. Kaya sabi dito sa 1 chapter 6 verse 40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ay makakilala at manalig sa anak at magkaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Tayo ba nasa huling araw na? Yes, tayo ba nasa huling araw na? Kaya ngayon, ito ang kalooban ng ating Ama, nang lahat ay makakilala. Na ibig sabihin ng makakilala, hindi yung makilala lang natin sa pangalan. Tatawagin lang natin siya, hindi yung ganun. Para makilala mo siya, alamin mo ano yung kanyang layunin, ano yung tinuturo niya sa atin. Makilala natin siya ng lubusan. At ngayon, manalig tayo sa anak na ibig sabihin, tularan natin siya, bilang siya na nagkatawang tao. Para magkaroon tayo ng talagang buhay. Yung buhay na walang hanggan. Na kahit nandito pa lang tayo sa lupa, no? Mamatay man itong katawang naman, meron pa rin tayong patuloy na buhay. Ngayon, kapag hindi ka sumunod, magkakamit ka ng kamatayan, walang hanggan. Kapag sabi ka sa Roma 3:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, ang kaloob ng Diyos sa sino mang susunod sa Kanya ay buhay na walang hanggan. Kaya ito, alam ko nung ito pinipili ng lahat ng tao. Ito ang gusto ng lahat ng tao, buhay na walang hanggan. Alam nila ito dapat piliin. Kaya lang, mas pinahahalagaan nila ang mga bagay na ukol sa laman. Kaya tanda natin, sabi nga, ang nagsisikap ng mga bagay ukol sa laman ay aangin nito. Pero ang mga bagay, ang mga sino mo nagsisikap ng mga bagay ukol sa Espiritu ay mag-aangin ng mga bagay ukol sa Espiritu. Kaya huwag nating katakutan ang kamatayan, sabi nga. Basahin ko sa inyo. Sabi nga sa Mateo chapter 10, verse 26 hanggang 34. Ganito ang sinasabi. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalihim na di mabubunyag. Ang sinabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Kung sige niya. Kaya huwag tayo matakot sa kapwa-tao natin. Matakot tayo sa Diyos. Eh yung iba, si Kone, nakakahiya, si Kone. Baka magalit sa akin. Inisip mo, di mo mapagbigyan yung tao, magtatampo, magagalit sa iyo. Ang Diyos, di mo inisip na pwedeng magparusa sa iyo dahil sa ginagawa mong paglabag. Mapagbigyan mo lang tao kahit magkasala ka. Tama po ba yan, mga kapatid? Hindi tama yun. Sa halip, ang sabi ko sa halip, katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba pinagbibili ang maya sa dalawa sa isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nauhulog sa lupa. Kung hindi kalooban ng inyong Ama, maging ang buhok ninyo, bilang na ng lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libo-libo man. Na anong ibig sabihin, mga kapatid? So, ang isang pagtitiwala at pagsunod lamang, ang sadyang napakalaga na dapat natin maipakita. Huwag nating intindihin ang mga bagay-bagay na nandito sa lupa. Ang mas higit na dapat nating pagsikapan at unahin. Diba? Sabi nga niya mga Scriptures, unahin mo ko, uunahin din kita. Pero pag hinuli natin siya, ano mangyayari? Kaya minsan, diba, pag nagsasalita ang Ama, una sa lahat, o lagi una. Nakarinig ba kayo pagsalita ang Ama, una sa lahat, dapat kilalanin niyo ako. Una pa rin, puro una. Kasi ang gusto niya siya yung number 1 kanino?
sa Kanya, sa buhay natin. Siya lagi yung una. Kaya pag nagsalita lagi, puro una. Una. O, tingnan mo sa mga radio station, FM, at saka television, at saka AM radio. The number one. Puro the number one. Wala kang nagsasabi na kami number 2, kami number 3, kami number 4. Puro the number 1 radio station in the Philippines. Number 1 FM radio in the Philippines. Walang nagsabi, the number 3 radio station in the Philippines. Wala. Gusto nila lagi naging number 1. Di ba ba? Pero walang higit na number 1 na dapat unahin natin. Ang Diyos. Kaya sana ay bago ang lahat, ay Diyos muna. Di ba? Yung naman pag-gising natin sa umaga. Di ba dapat ang mga focus doon? Eh dahil gutom ka na nagising ka, ano hinanap mo? Nagkain. Hindi dapat ganun. Kahit nabubutom ka, ang salamat mo. Dahil unang-una, buhay ang ibibigay ng Diyos sa iyo. At pwede na tumulong tayo, kakasama mo. Kaya sa inyo lahat mga kapatid, naway maunawaan nyo ang mga aral na ito na binibigay ko sa ating Ama sa umaga ito sapagkat ang nais ng Ama. Kaya, sabi nga ay magawa na natin at may sakatuparan. Dahil sinasabi din naman yung kanila, may klina ang panahon. Diba? May klina ang panahon. Hindi nyo ba namamalayan? Subukan nyo magising ng madaling araw. No? Halimbawa ay alas 4. Naupo ka lang na inodoro, umihi ka lang. Hindi mo namamalayan. Alas 4 ka bumangon, 15 minutes na pala, naupo ka lang sa inyo. Ito lang, tingnan nyo. Parang napakabilis, lalo na yung oras na yung ganun pa. Yung madaling araw na mag-uumaga, napakabilis. Paliwanag. Oo, pagliliwanag, napakabilis. Tanong ko yan, kasi gano'n ang ginawa ko, isang oras na agad. Hindi mo namamalayan. Samantalang kung ikaw'y puyat, magpupuyat at tagal naman mag-alis ko. Ang tagal naman mag-alis, pag inatagal mo, ang tagal. Pero hindi. Sadyang mararamdaman mo sa panahon natin, napakaikli na ng oras at ano. Kaya ang sinasabi ng Diyos, gawin na natin kung ano yung dapat natin. Hindi ito pahabaan ng buhay. Nanawa niyo. Sipin niyo, sa kasagsagan ng paglilingkod ng Diyos, ilang taon lang siya nung namatay. Magte-33. Dito ba? Nung siya bautismoan, magte-30. Halos tatlong taon lang sa kanyang kasagsagan ng paglilingkod. Hindi na naitala yung kanyang pagsilang hanggang sa naging bata siya, pero yung sumunod sa kanyang kabaging kabataan na, hindi na yun naitala, sapagkat hindi na yun mahalaga. So, dito, kung tinitignan na namin, yung sukdulan yung talagang tayo, pare-pare na sa sukdulan na dapat naipakita natin, sapagkat, sabi nga rito sa Marcos chapter 13, verse 20, at kung hindi pa iikliin ng Diyos ang panahon iyon, walang maliligtas, ngunit alang-alang sa kanyang hinirang, paiikliin niya o paiikliin niya iyon. Nanuman ba ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Ha? At kung hindi paiikliin ng Diyos ang panahon iyon, walang maliligtas. O kaya, nakabalita na kayo, di ba? Napakabait. Bata pa. Ang bait pa naman. Namatay ka agad. Sayang. Sa ating tao, sayang pag napakabait na tao. Di po ba? Huh? Pero sa Diyos, hindi sayang yun. Bakit? Kinuha na siya para yung maligtasan sa kanya na. Kasi baka mamaya, magkasala pa, hindi maligtas. Di po ba? Kaya, lahat ang pinaiksi na lamang, kaya pabata ng pabata kayo. Ang namamatay. Ngayon, kung mahaba man ang buhay mo, magpasalamat ka sa Ama, nadadagdagan ng buhay mo. Ngayon, habang buhay ka, gawin mo. Mag-mission. Yung kaloob sa atin na mission, gawin natin. Diba? Ibalita natin ang pangalan ng Espiritu Santo sa pangalan ng Espiritu. Magkayag tayo, ipangaral natin ang kanyang mga salita. Yung ano kaalaman natin, ipagkaloob natin sa tao. Nang sa ganun, hanggang sa dumating yun, nakukunin ka na, naglilingkod kasama. Kaysa naman kukunin ka ng Diyos, nagsusugal ka, nambababae ka, nagiinom ka. Di magulo buhay mo, kukunin ka, ganun ba buhay mo? Dapat natapos, magulo lalo sa impyerno. Hindi po ba? Tapos magulo sa impyerno, walang katahimikan doon. Dito na nga sabi, di ba, ito impyerno na natin naroroonan natin kapag talagang walang pag-ibig at walang pagmamahalan ng isang pamilya. Laging away, gulo, wala. Impyerno talaga yun.
Pero kung may kapayapaan, may pag-ibig sa isa't isa, may pagdadalangan ng isa't isa, kahit na lupa man, langit na rin. Di ba? Basta nagsasama ng maluwag, nagsasama ng tapat, mamumuhay ng payapa. Di ba? Napakasarap ang buhay. Pero kapag ganyan ang mga kasama mo na magulo, nako, yung sinasabi ng panalangin ng iba, Ama, kunin mo na lang ako. O, di ba? Kaya hintayin nyo na makita nyo si Amang Scopus. Mag-request kayo, Ama. Pwede na ba sumama? Di ba? Kaya na naman ang gawin ninyo mga kapatid kung talagang gusto nyo na talagang pumano kahit bata pa kayo. Kaya sa inyong lahat ang sinasabi sa atin na kung hindi paikli ng Diyos, ang panong yun walang maligtas. Ngunit, alang-alang sa kanyang mga hinirang, paiikliin niya iyon. Kaya huwag na tayong pagtaka. So, ano masarap? Mamatay ng bata o mamatay ng matanda? Hindi, gusto ko. Punta naman ako, gusto ko. Gusto niya yan kaya pinahahaba buhay. Gusto mo, makita mo pa ako, gusto mo. Sige sa inyo, gusto niya yan binibigyan ng ama. Pero huwag kayo nagreklamo. Yung iba, bumahaba buhay. Ama, tanggalin mo naman po ito. Ba't naman ganito nangyayari sa akin? Ba't naman lagi may sakit ako? Yung hihingi ka ng haba ng buhay, may sakit ka, nagre-reklamo ka. Sige. Siyempre, kung medyo ang katawan mo ay hindi talaga healthy, maaaring maging sasakit, tanggapin mo yan. Yan ang magiging pasalin mo habang ikaw ay nagkakaedad. Pero, kaysa naman lagi kang may sakit, nahihirapan ka, samantalin mo na yung pagkakataon at buhay ka. Magpakabay ka, sumunod ka talaga kay Ama. Hanggang sa Ama, baka pwede na rin po, mag-request ka na. Pwede ba mag-request sa Diyos? Basta gusto ng Diyos kung pwede. Kapag ayaw pa ng Diyos, wala kang magkakataon. Kaya sa ating lahat, ang pinag-uusapan natin dito, yung kalalagyan. Sa ating pag-aaral, yung kalalagyan ng ating kaluluwa, ng ating espiritu. Saan ba ito mapapunta? Yun ang gusto ng Diyos para magkaroon tayo ng pare-parehong katiyakan sa buhay. Hindi yun ang tinitiyak lang natin. May isang kabang bigas ako, tatagal ko. May pera pa ako, may pambayad ako ng upa. May pambayad ako ng ganito. Okay pa. Okay pa. Hindi yung ganun nakatiyakan na okay yung stable yung buhay natin. Hindi lang yun. No, hindi lang yun dapat na hinahangan natin. Hindi, mas higit na ika nga'y tinitiyak natin at pinaghahandaan natin na tayo sadyang haharap ka sa Diyos. Hindi na kayo ko! Di ba ba? Hindi na kayo ko. Ano ang gagawin natin? Pagharap sa Diyos. Medyo, hindi ba masyadong mayabang, ha? Medyo nakaangat ka. Bakit? Nakasentro lang. Oo. Tama lang. Kasi, ibig sabihin, sa sarili mo, kampante ka. Di ba ba? Dahil alam mo na may magagawa, may nagawa ka, may nagsikap ka. Kaysa naman yung, sana, kaawaan ako ng Diyos. Sana, maligtas pa ako. Sana. Sipin mo, haba-haba, namatay ka. Sa edad na 70, 70, 80, tapos, sabihin sa'yo ng Diyos, bilang parunong magsalita ang Diyos ng kwan nang hindi maganda Tao lang nakakapagsalita. Tumanda ka na, wala ka man ang pinagkatandaan. Hindi sasabihin ng Diyos sa atin yan Pero tao nakakapagsalita, di po ba? Di ba? Ang Diyos di magsasalita ng gano'n. Tumanda ka rin lang, wala ka man ang pinagkatandaan. Ang tao nakakapagsalita, pero ang Diyos, sana man lang sasabihin sa'yo, nasa edad mo, inabot mo, ay nagsikap ka. Di ba? Ganun sasabihin ng Ama, pero wala So, nasa atin po yan. Ang pagpapasya, nasa atin po. Ang Diyos, binibigyan lang tayo ng choices Tayo ang pipili kung saan po talaga. Kaya kung ano yung ginawa mo, yun ang ihahatid ko sa iyo. Ang Diyos lang ang nagbibigay ng grado para sa atin. Kaya sa inyong lahat, kapatid, sana po ay habang tayo buhay at may pag-asa. Huwag tayong bibitiw, huwag nating sasayangin ang bawat pagkakataon. Kasi yung oras, yung panahon, yung pagkakataon, hindi mo na yan may babalik yan. Ano niya? Kaya kapag may dumating, dapat gawin mo kung ano marami. Pakita mo kung ano. Sa ganon ay magiging handa tayo kapag sa ito lahat, isang mapagpalang umaga, bawat isang umaga dito.
Patrim omnipotente, Creatorem Cieli et terrae, credo in Jesum Christum, Filium eos unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est die Spiritus Sanctum, natus ex Maria Virgine, asus ab Pontio Pilatus, crucifixus, mortuus, et sepultus, descended ad inferus, tertia di resurrexit a mortuis, ascended ad caelum, sedet ad dextera Dei Patris omnipotentis, inde venturus, es judicare vivos et mortuus, credo en Spiritum Sanctum, sanctam ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, canis resurrectionem, vitam aeternam. Amen. Lode Patri et Filii et Spiritus Sancti. Purihin si Amang Isko, Masa atin ang pagpapal. puno ng biyaya. Ang Panginoong Yesus nung gabing siya'y pinagkanulo sa banal na bagay dumapot ang tinapay, nagpasalamat at pinagtirapan sa Diyos sila. Ito ang aking katawan na handog para sa inyo sa tuwing kakanin ito. Inyo bilang pag-alala. Hindi naman matapos ang banal na hapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang saro to ang bagong lipa na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinom kayo rito, gawin ninyo bilang pag-alala. Kapag kung kayo ay kakain ng tinapay at iinom sa sarong ito, ay pinahayag niyo ang kamatayan ng Panginoong Kristo hanggang sa kanyang muling pagkain.
kanyang bagong pangalan. Now, is the Gloria Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Purihin si Amang Isko, Suma sa atin ang pagpapal. puno ng biyaya.